Yan, good morning mga kamamo. Kape muna tayo. Kawindang-windang yung mga balitang na ano natin na napapanood natin sa news. So, may bago na naman tayong mga kamamo. May bago na naman. Ito yung matinding balita talaga na hindi ko alam kung yung mga makakapanood o yung mga nakaalam na ng balitang ito ay ikakatutuwa nila. Pwede rin dumating tayo sa point na marami tayong tanong o maraming tanong na mangyayari sa atin na paano na ba ang mangyayari sa ay dyan yung ilaw. Paano na ba yung mangyayari dito sa Canada? Lalo na nabalitaan natin na nagbabalak na mag-retiro o mag-resign. Hindi naman retiro, mag-resign, paano ba sabihin retiro, resign, parang ganyan. Yun na yun. Na bumaba na ang ating Prime Minister Justin Trudeau sa kanyang posisyon. Siyempre ako, nung nabalitaan ko, anong tatanungin ko? Maraming tanong yan, maraming maglalaro sa'yo na sino na ba yung papalit kung sakaling umalis? Paano na ba ang Canada kung walang Prime Minister at biglang magre-resign nga yung ating Prime Minister, di ba? Paano na ba ang Canada? Sino ba yung uupo? Mamaya pag-uusapan natin lahat yan. Pero ito, babasahin ko lang muna yung napakatinding balita. Ito ay balita from grabe. Yan, kaya yung sa mga makakapanood nito, maligaya si Kamama na basahin yung mga komento nyo o mga opinion nyo about sa balitang ito. So ito na, dali lang. Yan. Ang balitang ito ay from CNBC. Yan. Politics yan. Canada Prime Minister Trudeau is likely to announce resignation, Reuters reports. Talagang na siya. Kasi talagang sa mga balita is parang nakikita natin na yung iba parang honestly pinagtitripan siya dun sa mga sa mga post na kung ano yung mga sinasabi na wala dong bayag, yung mga ganun bang yung mga paul na salita. Tapos ngayon nagtatago ngayon parang ang tagal nang hindi nagpaparamdam, nasa na ba yung Prime Minister namin, yung ganun ng mga balitang nakikita mo o mga napapansin mo sa Facebook na nakapost. So ito na yung sa balita. The Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, walks through the street of the capital before attending the APEC CEO Summit, a business event held in parallel with the APEC Summit on November 15, 2024 in Lima, Peru. Yan. Tapos ito, Canadian Prime Minister Justin Trudeau is increasingly likely to announce he intends to step down. So bababa na siya sa position niya. Though he has not made a final decision, a source familiar with Trudeau thinking said on Sunday. The source spoke to Reuters after the Globe and Mail reported that Trudeau was expected to announce as early as Monday. So ngayong linggong ito, anytime soon mababalita natin yung talagang mismong galing na sa niya, sa bibig niya or i-announce niya sa balita that he would quit as a leader of Canada ruling Liberal Party after 9 years in the office. So ayan, nakakawindang na na balita mga kamao. Kasi na, butas-butas pa itong damit ko. So yun na yun. Ako, grabe. Ako talaga nung nabalitaan ko yan, tatanungin ko. Yun yung mga tanong natin sa isip natin. Siguro mga kamama, ang masasabi natin, ang comment ko lang dito sa sa vlog na to, opinion ko lang. Biruin mo yung mga Prime Minister o yung mga nakaupo dito sa Canada is parang pag hindi nila na-meet yung expectation ng mga tao, talagang nagkukwit sila. Sila na mismo bumababa. Ang ko lang dito, syempre, hindi mo mawawalang banggitin yung kung saan ako bansa nang galing. So, sa Pilipinas naman, pag may mga ganitong senaryo, ang pangit naman
sa Pilipinas is, pasensya na ha, sariling opinion ko to. So, syempre, dapat mamulat din yung mga tao. O, di ko alam kung namulat na yung mga tao, pero syempre, nandun pa rin sa mga nakaupo sa Pilipinas. Sila pa rin ang may na parang katulad nito, pag hindi nila na-meet yung expectation ng tao dito, yung sa mga nakahalal dito sa Canada, is bumababa sila. Sa Pilipinas, mga kamamaw, sandamakmak. Ako ang magsabi. Ako, talagang sobrang saludo kay President Duterte dati. Talagang sobrang galing niya. Isa yung para sa akin pinakamagaling na Ngayon, yung mga nangyayari ngayon, huli na sila. Ang dami na nilang pagnanakaw na na talagang masasabing ginawa nila. Pero sila pa yung matitigas. Yun yung mahirap sa Pilipinas eh. Tapos, tawag dito, parang yung tao, walang boses. Walang boses para patalsikin sila. Sila talaga, kung sino yung nakaupo, nasa kanila lahat ng Sila yung talagang masusunod sa kanila lahat ng parang hawak nila ang batas. So anyway, siningit ko lang yun. Ang kagandahan kasi dito sa Canada, may boses ang mga tao. Pag ang mga tao nagsalita na parang hindi kami masaya, kung ano yung way of papatakbo mo, maraming bagay na hindi namin nagustuhan, doon talaga siya dumating sa point na parang yung si Prime Minister Justin Trudeau is naiisipan niya yung mga ganyang bagay na parang talagang nako-corner siya eh. Na-corner siya talaga dito mga kamamaw eh. Na-corner siya talaga ng hindi lang mga tao, yung mga kasama din niya sa tag dito. Kumbaga ba sa tag dito? Sa munisipyo niya o example na yun, sa pinamumunuan niya, talagang na-corner siya. Dumating siya sa point na wala na siyang maipaliwanag kung bakit ganito ba nangyayari sa Canada. So, ayan, ngayon ang balita na dumating ngayon na talagang parang pa doon na, pababa na siya. So, ngayon, inaano natin, may mga bagay, ano pa ba ang mga bagay na pwedeng mangyari kung sakaling aalis si Justin Trudeau sa pwesto niya? Pwede bang mapaagang eleksyon? Kasi usually ang eleksyon natin is October pa. Pwedeng mapaagang eleksyon. Yan ang natin, pwedeng mapaagang eleksyon. May mga tanong din tayo dahil dito sa Canada, hindi ko rin masyadong kabisado yung sa politics. Usually sa atin, Prime Minister, di ba? Sa ibang lugar is President and Vice President. So automatic si Vice President ang papalit sa Presidente kung sakaling bumaba ang Presidente. Dito, di ko lang sure kung 100% sure kung paano ang style o way of nila dito kung sakaling mawala ang Prime Minister, wala namang Vice Prime Minister, di ba? Hindi natin alam, baka ang naisip ko is baka mapa-early yung botohan. So kayo din sa mga magagaling dito sa politika, lalo sa Canada, medyo kabisado niya. Ano ba yung mga, sa tingin nyo, yung mga bagay na mangyayari or pwedeng mangyari kung sakaling bumaba si Prime Minister? Ano ba yung mga step na mangyayari? Siyempre, kailangan natin ng pinuno o kailangan natin ng mamumuno dito sa Canada. So ngayon magkakape muna ako, tuloy natin ang kwento natin mamaya. Eh na mga kamamaw, binuksan ko yung TV, lumabas agad yung Trudeau agad pakinggan natin ang mga kamamaw. If I have one regret, particularly as we approach this election, well, there are probably many regrets that I will think of. But I do wish that we've been able to change the way we elect our governments in this country so that people could simply choose a second choice or a third choice on the same ballot, so that parties would spend more time trying to be people's second or third choices, and people would have been looking for things they have in common instead of trying to polarize and divide Canadians against each other. I think in this time, figuring out how to pull together and find common ground remains something that is really important for democracies. But I could not change unilaterally without support of other parties our electoral system. That wouldn't have been responsible. Prime Minister, up until 3 weeks ago, you were intending to stay, and it seems that the event 3 weeks ago of Ms. Freeland coming out and saying you were firing her as your finance minister was the catalyst that brought us here today. So can you explain your side of what happened there?
Christia has been by my side for close to 10 years now. She has been an incredible political partner through just about everything we have done as a government and as a party over the past decade. I really hoped that she would agree to continue as my Deputy Prime Minister and take on one of the most important files that not just this government, but this country is facing. But she chose otherwise. In regards to what actually happened, I am not someone who's in the habit of sharing private conversations. Tens of millions in the So ayun na mga kamamaw, sobrang ano. Kita mo yung stress sa mukha ni Justin Trudeau, yung talagang, alam mo yung parang pagod na siya. Parang gano'n ang dating eh. Sobrang parang talagang, ano ba? Dahil lang, sineset up ko lang kasi lalabas kami, sineset up ko yung ano-ano mga alaga natin eh. Yan. Kita mo na talagang parang namamaalam na siya. Wala naman siyang nabanggit exactly na ano. Hindi natin ako yung video na ano, may mahabang video yun, kaso 20 minutes yun eh. Yung 2 minutes lang na natin. So, ina parang nagpapapayaw na talagang ano na siya. Parang hanggang dito na lang ako. Parang hindi na kaya. Sobrang ano na parang sabi ng mga tao at sabi ng mga kasama niya sa politika is parang hindi niya na-meet talaga yung expectation or yung tinatawag na ano hindi mo na gawan o hindi mo na ano nagawa ang iyong trabaho. So yun nga. So nakakalungkot lang talaga kasi mga kamamaw dahil almost 10 years siyang nakaupo dito sa kanyang pwesto as a Prime Minister ng Canada. So halos parang 80% nang wala nang dumating ako dito, siya yung Prime Minister natin. Naabot ako pa kasi sa Harper 2 years eh. Pero syempre kahit paano nga sabi ko nga nung panahon yun, may isi-share ko lang. Nung panahon ni Harper, ramdam mo na ano, kasi syempre bagong dating pa lang ako dito dati. Hindi ko alam na, syempre ang unang pasok kapag galing kang Pilipinas kasi yung kikitain mo yung per hour mo ng ano, pero syempre yung mga nangyari dito wala kang alam eh. Pero kung dumating ka sa point na nasa 10 years ka na katulad ko, pa 10 years na tayo. So parang, tama, pa 11 years na pala kami. So parang ang dating is na maikukumpara mo yung nangyari noon tsaka yung mga nangyayari ngayon. Nakikita mo yung pagbabago o mga positive o negative na nangyari dito sa Canada na experience. Ba't ba bumalik ako? Talagay ko nga pala tubig. So yun, na-experience ko pa nung mga panahon kaya na-compare ko siya nung panahon ni Harper. Talagang ano, masasabi natin nung sa mga bilihin, mga gastusin, mga bayarin dito medyo mababa pa. Pati yung itatawag natin cost of living. Ngayon kasi medyo mataas na talaga. Sobrang even kami nasa Saskatchewan lang kami. Ang taas ng cost of living lalo kung kukumpara mo sa mga malalaking city. Ang mahal talaga lahat ng ano lahat ng bayarin o lahat ng mga hinuhulugan mo ano, saan ka mang umuupa, mga ganun. Lahat ng basta in other word, yung mga bills dito medyo mababa pa pero ngayon mas ramdam mo. Although kahit sabihin medyo tumaas na yung sweldo mo, di katulad ng sweldo mo dati, pero parang walang nangyayari. Parang expected mo na dapat kahit pa paano makakapagtabi ka ng konti sa bulsa mo. Parang ngayon bitin pa. Talagang kailangan mo pang magdoble sikap o doble kayod para ma-meet mo yung yung tinatawag natin yung ano natin sa budget natin, ma-meet mo yung talagang mabayaran lahat kahit paano makapagtabi ka. Ngayon hirap kung hindi ka kikilos, talagang bitin talaga mga kamama. Sobrang ang laki ng pinagbago mula nung time na dumating ako sa kasalukuyan ngayon. Ayan mga kamama, dito papadede tayo ng anak. So ayan mga kamamaw, may mga na ano rin tayo, may mga na papanood din tayo sa mga magagaling nating vlogger, kaya maraming salamat sa mga mga impormasyon
na nakapanood natin, which actually sila talaga yung masasabi natin na kumbaga ba sa mga vlog mga informative talaga yun. So doon tayo kumukuha minsan ng impormasyon. So parang ang dating kung sakaling bababa si Justin Trudeau ngayon, malamang daw yung isa sa mga Liberal Party yung hahawak ng posisyon niya, or else baka po magkaroon ng bagong ng maagang eleksyon. Usually October pa dapat mapupunta ang maagang eleksyon ngayon instead of October para malaman na kung sino yung papalit kay Justin Trudeau kung sakaling bumaba na siya. So pero syempre, ang putok na putok, kahit dati pa sa vlog ko, lumabas tayo, nagtanong tayo, nag-survey tayo kung sino ba ang next prime minister nila. So malamang ang mananalo sa susunod na eleksyon, imposible nang manalo yung Liberal Party. Sigurado ang mananalo is si Pierre Poilievre ng Conservative. So ngayon, iyon na. Siya talaga yung nasasabing papalit o magiging next talaga kung sakaling kung sa October talaga yung siya talaga yung napupusuan ng masa, si Pierre Poilievre. So ngayon, ang number 1, nabanggit nga ni Kainags, shoutout sa'yo Kainags, gustong-gusto ni Kainags na balak niya inang iboto niya si Paul Poilievre. Hindi ko alam kung Poilievre o Poilievre. So yun na yun. Number 1 kasi ang pangako ni Poilievre is tatanggalin yung carbon tax. Sino ba ang makikinabang kung sakaling tanggalin ang carbon tax, mga kamama? Masingit lang natin. Siyempre kaming mga mamamayan dito sa Canada. Ang laking bagay kung mababawasan kami ng $50 or $40, parang something na ganun every time na magkakaltas yung sa gobyerno yung tax na tinatawag natin. Ang laking bagay nun, mga kamama. Magkano din ng na maititipid namin o maitutulong sa bawat pamilya dito. So anyway, nabanggit ko na nga, si Pierre Poilievre ang papalit, sigurado dyan. Napapaaga yung eleksyon. Ang kagandahan naman dito sa Canada, may mga agad, may mga action agad na dumarating. So nakikinit ako, wag mag-alala o wala na dapat na parang iisipin mo kung paano ba yung mangyayari, ganito, sino ba papalit, paano na ba ang Canada kasi walang namumuno kung sakaling aalis yung prime minister natin. Hindi parang mahirap sa Canada yung mga ganong bagay na magagawa agad nila ng solusyon. Pero syempre, ang inaano lang natin, pinagdarasal natin ay sana mapaayos na kahit paano maibalik na sa dati na yung pamumuhay o yung cost of living is mapababa na. Dahil marami talagang nangyari sa termino ni Justin Trudeau, marami na irereklamo sa kanya, lalo na yung sa housing, pagpapapasok ng mga tao, mga immigrant dito, na sobrang dami, hindi na nagustuhan talaga. Kaya yun ang mga bagay na bakit siya binabatikos ng mga mamamayan at syempre ng mga kasama niya sa sa pamumuno niya. So kaya talagang mga kamama, huwag kayong mag-alala. Nandito kayo sa Canada, mapapaayos din lahat yan. Dasal lang na mapaayos ang patakbo sa susunod at sana is kahit paano pumabor naman sa mga mamamayan. Para din sa atin to lahat, mga kamamo. Kaya kayo, vote wisely, sabi nga nila, di ba? Vote wisely. Kaya syempre maging mabuting mamamayan din kayo. Hindi rin naman porke kung sino yung nakatungtong sa posisyon o sa nakahalal is parang magdidepende din kayo sa mga ganung bagay. Pero syempre, ako kasi based sa aking opinion to pwede rin nyo sabihin yung mga opinion nyo. Ako kasi sa sarili ko talaga, since kahit nung nasa Pilipinas pa ako, mga kamamo, although kung sino man yung umupo dyan, kung sino man yung nahalal, ay nandun lang, ano lang siya, parang ano lang ako, hindi ako yung nakadepende o nakasandal. Syempre, nasa sa inyo pa rin yun. Kayo pa rin yung magpapalakad o magpapaayos ng buhay nyo. Nasa inyo pa rin, kailangan mong kumilos, kailangan mong magsikap, kailangan mong magtrabaho para sa pamilya mo, mga kamamo. Yun yung pananaw ko. Hindi ako yung nakasandal na parang pag kailangan mo, gobyerno agad ang inaanam. Hindi naman ganoon. Dapat, kung gusto mo mapaayos ang buhay mo, may mga tao kasing marereklamo na masyadong maano sa mga ganyan, sa mga politika na nakaano agad sila. Hindi dapat ganoon. Magbase ka pa rin sa
kakayahan mo, kaya mo namang magtrabaho ka, magsikap ka para sa sarili mo. Iangat mo yung sarili mo dahil sa pagsisikap mo, hindi yung sasandal ka lang o nakabase ka lang kung sino yung nakahalal. So yun lang, sa akin lang yun mga kamamaw. So sa inyo mga kamamaw, willing na willing si kamamaw magpasa ngayon. Sana marami mag-comment. Ano ba yung opinion mo? Ano ba ang masasabi niyo sa pagre-resign ni Justin Trudeau? Meron ba kayong mga opinion dyan? Pakishare na lang at pakilagay na lang sa comment box natin mga kamamaw. So mga kamamaw, tapusin ko na tong vlog at excited na si kamamaw magbasa ng mga opinion ng bawat isa. So maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.